Hello, magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Ako po ay nagbabalik para po sa magandang balita ngayon. Pero bago pang lahat, kung bago po pa lang sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video at paki-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. At yun po, maraming salamat po mga kababayan. At ito na nga po mga kababayan, ang pinakamagandang balita ngayon na mayroon pong mga nakakulong sa UAE na alam mo na mga kabayan ay pinalaya, binigyan ng pardon dahil nga po sa pagkikipag-usap ng ating mahal na Pangulo. Naku po mga kababayan ko ay napakagandang balita nito dahil mayroon na naman magse-celebrate na pamilya, magiging masayang pamilya dahil nga po napalaya ang kanilang mga pamilya. Sila po ay nabigyan ng pardon dahil sa tulong ng ating gobyerno na mula sa ating mahal na Pangulo. At ito nga po mga kababayan, ang balita. Panoorin po natin. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangulo ng United Arab Emirates matapos bigyan ng pardon ang mahigit 100 at 40 Pilipinong nakakulong doon. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Nasa 143 Pilipino ang nabigyan ng pardon sa United Arab Emirates. Yan ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng kanyang pagkikipag-usap kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa Emirati government kasunod ng aksyong ito. Malaki anyang kapanatagan ang maibibigay nito sa mga pamilya ng naturang Pinoy. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Pangulo kaugnay sa iginawad na pardon. Pero ayon kay Foreign Affairs Department Undersecretary Eduardo de Vega, naigawad ang pardon kasabay ng selebrasyon ng Idil Adha nitong Hunyo. At nitong ang Agosto lamang na ipagbigay alam ito sa Pilipinas, bagay na ikinalugod naman ng pamahalaan. Dagdag pa ni De Vega, hindi ito mga malalaking pagkakasala gaya ng death penalty cases, kundi minor offenses lamang. Nagpasalamat din ang Pangulo sa UAE sa tulong nito sa bansa lalo na sa panahon ng kalamidad. Partikular na kinilala nito ang humanitarian work ng naturang bansa para sa mga naapektuhan ng bagyo at baha kamakailan. Napag-usapan din ng dalawang lider ang lagay ng mga Pilipino sa UAE na patuloy na nakapagbibigay ng malaking kontribusyon. Patuloy din daw ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino at Emirati people. Mas pinatatag naman ng Pilipinas at Malaysia ang kooperasyon at pagtutulungan lalo na sa sektor ng edukasyon at disaster response. Kasunod yan ang pag-uusap ng Pangulo at Malaysia Deputy Prime Minister at Minister for Rural and Regional Development, Dr. Ahmad Sahid bin Hamidi sa courtesy call nito sa Malacanang. Sa naturang pulong, ibinida ng Pangulo ang mahusay na workforce ng bansa na inilarawan niya bilang masipag at sanay. Gayunman, kailangan pa rin anyang sumailalim ng mga ito sa mga pagsasanay para magkaroon ng panibagong kaalaman na nakasasabay sa makabagong panahon. Pinagtutuunan din anya ang upskilling ng mga Pilipino sa abroad sa pamamagitan ng pag-adopt ng skills training system para sa mga ito. Nais naman ng Malaysian Deputy Prime Minister na matuto ang Malaysia mula sa Pilipinas lalo na sa Technical and Vocational Education and Training o TVET. Binanggit din nito ang kahandaan ng Malaysia na ipadala sa Pilipinas ang Malaysian Special Group na Smart Team para makatulong sa pagtugon sa panahon ng bagyo at kalamidad. Bagay na malugod namang tinanggap ng Pangulo. Malaysia ang ikasyam na pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at papalo sa 8.15 billion US dollar ang kinita ng Pilipinas mula sa pangangalakal sa naturang bansa. Pa yun guys, napanood ninyo. At yun nga po ang mga sabi-sabi ng mga mapanirang mga tao, lalo na itong mga DDAs na talagang sinasabi nga nila na wala pong ginagawa ang ating mahal na Pangulo dahil mayroong mga tao na napaparusahan sa ibang bansa at nahahatulan ng bitay. Ngayon po mga kababayan, ito po yung napakagandang balita. Ito isang supalpal doon po sa mga taong mapanira sa ating mahal na Pangulo na mayroon naging magandang resulta ang pakikipag-usap ng ating mahal na Pangulo. At ito po ay ang 143 na mga bilanggo ay nabigyan ng pardon. Mga kabayan, napakagandang balita po ito. Kaya ano po ba ang masasabi niyo dito? Masasabi niyo ba na
talagang walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo? Masasabi ba nito ng mga DDS na talagang, hindi marunong maging presidente ang ating mahal na Pangulo? Naku mga kababayan, ikaw na ang mag-iisip dito kung talagang marunong ba o hindi dahil sinasabi nga ng mga eksperto na talagang napakatalino at napakagaling ang ating naging pangulo ngayon kaysa sa mga nakaraang mga naging pangulo. So yun lang mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po ang Pilipinas.